Degree ni Francis Leo Marcos Peke. Hindi na natuto, patuloy pa rin sa pagiging peke. Sino nga ba si Francis Leo Marcos? Bakit siya binabatikos at pinagbibintangan na peke? Pero minamahal pa rin ng mga tao. Pero bago natin simulan ang history ni Leo Marcos, kung hindi ka pa nakasubscribe, maari mo bang pindutin ang subscribe button para updated ka sa mga videos ko? Si Francis Leo Marcos, kilala rin bilang FLM, ay isang negosyante, pilantropo, at personalidad sa internet. Inaangkin niya na may kaugnayan sa pamilya ng Marcos na kinabibilangan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Gayunpaman, ang mga pahayag na ito ay pinabulaanan ni dating unang ginang Imelda Marcos na nagpahayag na si Francis Leo Marcos ay hindi konektado sa kanyang pamilya. Iginiit din ng National Bureau of Investigation, NBI, na Norman Mangusin ang tunay niyang pangalan. Sinimulan ni Francis Leo Marcos ang kanyang mga aktibidad sa pagkakawanggawa noong 2007, lalo na ang pagpapatakbo ng Optimum Eye Care Program, isang inisyatiba na naglalayong magbigay ng salamin sa mga hindi kayang bilhin ang mga ito. Nakakuha siya ng malawak na atensyon nang simulan niya ang Mayaman Challenge sa Facebook na hinihimok ang mayayamang individual na mag-ambag sa mga apektado ng pandemya ng COVID-19. Hinahamon ko lahat ng mga mayayaman dyan sa loob na gawin yung ginagawa ko para kahit paano matulungan naman natin yung ating mga kababayan. Hindi yung patago-tago kayo dyan. Gayunpaman, lumitaw ang mga legal na issue na humantong sa pag-aresto sa kanya noong 2020 dahil sa mga di umano'y paglabag sa Revised Optometry Law of 1995 at mga singil sa child trafficking na itinayo noong 2006. Bilang karagdagan sa kanyang pagkakawanggawa at legal na pagsisikap, pumasok si Francis Leo Marcos sa larangan ng politika na nagtangkang tumakbong senador sa halalan noong 2013 bagaman tinanggihan ang kanyang kandidatura dahil sa mga kinakailangan sa edad. Gumawa siya ng isa pang pagtatangka sa 2022 na halalan na nahaharap sa mga kontrobersya at petisyon, ngunit sa huli ay hindi nakakuha ng isang pwesto sa Senado. Matapos ang halos 4 na taong pagkakakulong, nakalaya na siya. Sa isang Facebook Live session, nakita siyang kasama ng kanyang legal representative sa labas ng Metro Manila District Jail, MMDJ. Sa sumunod na post, nagpahayag ng pasasalamat si Francis sa mga sumuporta sa kanya at naghatid ng taos-pusong mensahe sa kanyang mga followers. Ibinahagi niya na pinatawad niya ang mga responsable sa kanyang pagkakakulong, na sinasabing walang kapaitan sa kanyang puso dahil dinalisay ito ng Diyos. Nang tanungin tungkol sa paghihiganti, sumagot siya na pinili niyang huwag gumanti. Kasunod ng kanyang paglaya, muling nakipag-ugnayan si Francis sa kanyang mga tagahanga sa pamamagitan ng Facebook Live na nangakong mamimigay muli ng mga sako ng bigas sa kanyang mga tagasunod. Kamakailan, ibinahagi ni Marcos na siya ay pinagkalooban ng degree na Doctor of Humanities. Score sa EXMA, 150. Perfect score. Katulad na lang ni Uncle Ferdinand E. Marcos at Great-Grandpa Dr. Jose Rizal. Genius, sabi ng netizen na si Erley Ancheta. Ang degree ay ipinagkaloob sa kanya ng Brethren Evangelical School of Theology International, BEST, sa pakikipagtulungan sa Cambridge Training College, Britain. At ang awarding ay naganap sa Great Eastern Hotel sa Quezon City. Tila, napagtanto ng ilang netizens na ang parehong paaralan ay nagbigay ng honorary degree kay Daniel Matsunaga noong 2018. Matatandaan, noong 2018 nang ihayag ng CHED na hindi nila kinikilala ang institusyon, kaya naman hindi ito pinapayagang magbigay ng honorary degree. As of press time, hindi pa naidagdag ang BEST sa listahan ng higher education institutions sa bansa. Sa kabilang banda, ang Cambridge Training College Britain, CTCB, na iginiit ang lokasyon nito sa London, ay wala sa listahan ng mga kinikilalang institusyon ng United Kingdom.